sinigang na bangus. Yan. At saka kimchi. Yan. Yun muna yung kakainin ko ngayon. And, para makapag-take ako ng aking supplement. Meron akong supplement na tinitake 3 times a day. Ito yung kimchi. Hindi pa ako nakagawa ng sarili kong kimchi. Para sana sa yung sugar, no? Kasi yung ingredient niya, of course, may sugar ito. May MSG pa, ganun. Pero anyway, fermented naman. Siguro pag nagka-time ako, ang gawa ko ng sarili kong kimchi. Ito. Actually, dalawa. Papakin ko siya kasi ito yung part ng sinigang na hindi masyadong nakakain. Yung tail niya. Tapos may soup pa tayo. Ayan. Ayan. So, when I started low carb, usually, ang naging problema ko is yung pagsakit ng ulo ko. Ganon. Pero, yung naging magandang effect sa akin is that, dati kasi ako bloated. Bloated ako, constipated, kaya nagtitake ako ng probiotics. Yes, guys. Meron akong probiotics yung all space. Ayan, so mahal yon. I need to take that para nga sa gut health, ganun. Kaya nahilig ako sa mga fermented foods dahil nga sa aking ito, ewan ko, ito yung naging problema ko that ever since pa. And then, in time, it healed. Meron namang effect, ganon. Pero, when I turned to low carb, for January, February, March, meron ng almost 4 to 5 months na ako. Yung bloating ko, nawala. Hindi na ako constipated. And, yun nga lang, yung isang effect sa akin, kasi hindi ako ganun sa water, no? Lalo na pag na-busy ako, meron akong, naging problema siguro electrolyte imbalance din. Yun yung naging problema ko. Sumasakit yung ulo ko, ganun. And, minsan, dito ko na-feel ko na nagda-dry dito ko. So, dun ko nalaman na dehydrated tayo. Dehydrated ako, usually. So, inom naman ng tubig, pero hindi pala. So, kapag naglo-low carb ka, yung una mo ding i-address is yung pag-inom ng electrolyte. Dati, kasi hindi ako, nasa bahay lang naman ako, ang ginagawa ko lang is water and salt. Yung bumili pa ako ng Himalayan salt, no? Yun, pinch lang sa water, ganun. Okay naman, in time, okay siya. Pero, hindi ako makatulog din sa gabi. Meron akong naging isang solution din, yung magnesium glycinate. Ayun. Yung magnesium glycinate. Yung iba, nakukuha ko naman sa food. Pero, naging effective nung nag-take ako ng magnesium glycinate. Ayan, nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Ayun. Ganun, guys. So, unang i-address nyo, alam ko pag nag-low carb kayo, is yung malo-dehydrate kayo, yung electrolyte imbalance niyo. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit sumasakit yung ulo natin. Basta mararamdaman nyo siya. Ayan. So, meron akong nakuha, yung isang drops na marami akong sinearch na electrolyte. Kasi, yun yung pangit pag galing tayo sa mga yung mga mahilig tayo sa supplement. Parang hinahanap natin yung cure-all, no? Pero hindi naman. Before ako naghanap ng mga drops, talagang sa water and salt na ako. Kasi ayoko magtimpla-timpla ng mga DIY. Minsan nakakalimutan ko rin inumin yung aking tumbler. So, gawa ko lang salt at saka water. Ayan. Ngayon, since parati akong bumabiyahe,
Naghanap ako ng isang drop. Meron akong nakuhang drops. Yan. Medyo pricey siya. Pero kung sa gamit naman, hindi ko pa alam kasi wala pang isang buwan na paggamit ko dun sa drops. Ayan. So, ito yun guys. Ito. 40 drops in a day. So, kapag uminom ako, actually nga sa coffee ko pa nilalagay. Kasi makuha ako sa coffee. Ayan. Ewan ko, addict ako sa coffee. So, nilalagay ko siya at sa water, ganun. Or sa halimbawa, nag-shake ako, ganun. Nilalagay ko siya. Okay naman. So far, hindi na nagdadry yung lips ko. Alam kong parang hydrated na ako, ganun. So, in a way, na may na-feel akong meron siyang content. Akala ko na-scam ako. Anyway, true. Yan. So, yun lang kahapon. Meron akong magnesium glycinate, guys. Yung powder form. Yun yung effective sa akin. Nakakatulog talaga ako. So, minsan, yung magnesium kasi hindi natin lahat nakukuha yung amount of magnesium nga kasi yung sodium, potassium, magnesium, sila yung nawawala. Hindi ko nalaman ko lang yan, guys, nung dito sa, yung mga marami kang nararamdaman, may mga side effects kang nakukuha sa pag-low carb. Mag-search din tayo, guys, no? Iba na talaga pag maalam. Solusyonan kung ano yung problema na kinakaharap mo. Ayan. Sanay na ako, guys, sa ganon. Kasi, pag may mga tinitake ako mga supplement, may mga healing process, sinasabi ng mga kasama natin na, di ba, bigla kang, maraming lalabas na acne, ganon. Sabi daw nila, healing process daw yon kapag nag-take ka nga ng supplements nila. Pero, when I did low carb, na-lessen yung aking pimples. Actually, isa lang yung, yan. Dahil yan sa effect ng DEA, meron akong hindi kasi na may hormones, kaya yan. Malakas yon, guys. Pero, tignan mo, hindi ako ganun nag-pimples. Ayan. Yan. Yan. Dalawa lang. Tapos, yan. Anyway, sa pag-low carb ko na ito, dun ko napansin na yung hormones ko naging stable. Yun yung target ko kasi, yung stable ko yung sugar ko, yung hormones ko. Yan. And at the same time, maganda siya. Hindi siya, yung ganito palang klaseng diet, nakaka-stabilize din sa hindi ako masyadong yung anxiety attacks, wala naman masyado. Siguro dahil, di ba, pag fulfilled, gano'n. Hindi ka nakaisip na kung ano. Unlike nung kapag, nung high carb pa ako, very prone ako sa, lalo na kapag may sugar spike tayo, yung mood swings natin, pabago-bago, gano'n. So, yun yung ina-address ko ngayon. Kailangan ko talagang i-stabilize yung sugar ko, which I did already in low carb. And pinababa niya talaga yung HB1AC ko. At hindi na ako binigyan ng doktor ko ng pang-diabetic na medicine. And then, syempre ipo-continue ko siya. And then, sa ngayon, yung aking hormones naman, at least stable pa rin. Ganun. So, may kanya-kanya tayong reason why we take a lifestyle or some kind of a diet. Hindi naman siya diet, lifestyle kasi siya, guys. You find the reason, your reason, why you do that. Kapag may reason ka kung bakit mo siya ginagawa, mas malaki at yung possibility na magiging ma-adapt mo yung lifestyle na yan. So, it so happened, guys, na sa akin, I found it in this kind of lifestyle sa low carb. Kaya hindi ko siya hindi ko pa siya talagang gusto ko siyang ituloy. Ayan. Sa amin, guys, actually, yung asawa ko high carbs kasi more on rice siya. Physical yung trabaho niya.
Of course, yung bata, kailangan pa rin kumain, no, for energy, ganun. Pero, ang ginagawa ko lang is more on proteins muna bago mga sugar. Tinanggal muna natin yung mga processed foods. Processed foods muna. Pero yung mga whole foods muna, okay pa lang. Pero sa ngayon, sa akin, since meron akong ina-address, I guess I found it in low carb. Yun lang yung masasabi ko sa low carb. Isa lang na dapat natin i-address is yung sa electrolyte imbalance, yung pagiging dehydrated, which is, it will happen. Hindi ka makakatulog na, ewan ko, sa akin yung naging effect is headache, tapos minsan hindi ako makatulog, dehydrated, yung feeling ko dry yung lips ko. Yung energy ko, siguro kasi hindi pa ako ganun ka, adapted sa fats or something, no? Pero, nakukuha ko siya kasi kapag ganon, meron na akong yung coffee, egg, ganon. You'll find a way, guys. You'll find a way in that kind of lifestyle. And then, overall, I'm very, very satisfied kasi sa akin bloated. Sa akin talaga, ayoko talaga bloated. Yan. Tapos medyo hindi alam kung hindi ako ganun pumayat, no? Pero yung aking waist medyo ito yung tina-target ko, pero hindi pa kasi ako nagfa-fasting, kaya ito yung aking siguro in time, kasi ina-adapt pa natin yung ating lifestyle, it will ayan. So paunti-unti, pero ngayon confident na akong mag-wear ng mga dress. Yes, unlike dati kasi bloated ako, feeling ko tapa-tapa ako. Yan. Pero ngayon, kahit medyo may konti, confident pa rin akong mag-wear ng dress. And it's because of low carb, no? Yan. So, yan guys. Yun yung una nating i-address. The electrolyte imbalance. Yun lang naman. So, kakain na ako guys. Ayan. So, kimchi. Ang sarap talaga ng kimchi. It's very good. And then, bangus. Soup. Bye. Let's be healthy, ka-homies.